Sa isang naka-quarantine na lugar, daan-daang tao ang humihingi ng tulong. Isang desperado na babae ang dumaan sa karamihan at sinabi sa kanyang anak na mahal niya ito bago ibinigay sa mga sundalo. Siya at ang iba pang mga bata ay isinakay sa tren kung saan sinabi sa kanila ni Ava na magiging maayos din ito. Ang batang ito ay lumaki bilang si Thomas na inilagay sa saradong kakahuyan kasama ng iba pang mga kabataan. Ang kanilang layunin ay upang makatakas sa maze na puno ng mga halimaw na pumapalibot sa kakahuyan at nang sa wakas ay makamit nila ito, natuklasan nila ang lab na nagsasabi sa kanila na ang maze ay eksperimento ng kumpanyang Wicked upang mahanap ang lunas para sa isang virus na sumira sa sangkatauhan. Bago nila maproseso ang impormasyong ito, kinaladkad sila ng isang grupo ng mga sundalo palabas ng lab at dinala sila sa helicopter. Makalipas ang ilang oras ay lumapag ang chopper sa disyerto. Habang pababa ang grupo, nakita nila ang kanilang mga sarili na napapalibutan ng mga nilalang na mala-zombie na kilala bilang cranks. Agad na nagpaputok ang mga sundalo, pinananatiling protektado ang grupo habang patungo sila sa malaking pasilidad. Sa loob ay nakilala nila si Jansen, na nagpakilala bilang pinuno ng santuaryo na ito. Dahil immune ang mga kabataan sa virus, naging target sila ng Wicked, ngunit ipinangako ni Jansen na magiging ligtas sila kung mananatili sila rito. Pagkatapos ay naligo ang grupo bago pumunta sa medical bay, kung saan binigyan sila ng mga injection ng bitamina bago magsagawa ng ilang mga pagsusuri ang mga doktor. Napansin ni Thomas na si Teresa ay nakatanggap ng pribadong pagsusuri mula kay Dr. Crawford. Pagkatapos, in-interview ni Jansen si Thomas dahil gusto niyang malaman kung anong panig siya. Dahil ang lahat ng mga kabataan ay ipinadala sa maze na may amnesia, ipinaliwanag ni Thomas na naaalala niya na dati siyang nagtatrabaho para sa Wicked ngunit hanggang doon lang. Nang matapos ang lahat ng mga medikal na pagsusuri, ang grupo ay pinahintulutan na pumunta sa cafeteria, kung saan sila ay nabigla nang malaman na may iba pang mga maze at ang lahat ng mga bata sa silid ay ang mga nakaligtas. Nakipagkaibigan sila sa isang batang lalaki na nagsabi sa kanya na ang kanyang koponan ay nandito lamang ng ilang araw. Ang kabataan na pinakamatagal sa pasilidad na ito ay si Ares, na ang maze ay halos mga babae at 1 linggo na siyang nandito. Sa sandaling iyon ay pumasok si Jansen upang tawagin ang grupo ng mga pangalan na ililipat sa bagong ligtas na tahanan. Pagkatapos ay napansin ni Thomas si Teresa na naglalakad sa pasilyo kasama si Crawford at sinubukan siyang sundan, ngunit agad siyang pinigilan ng mga gwardya. Nang gabing iyon ay narinig ni Thomas ang isang boses na bumubulong sa dilim at laking gulat niya nang makita si Ares sa vent na humihiling sa kanya na sundan siya. Ginawa ito ni Thomas at pagkatapos gumapang ng ilang sandali sa mga lagusan, narating nila ang isang grill kung saan nakita nila si Crawford at ang kanyang mga nurse na nagtutulak ng katawan na nakalagay sa kakaibang stretcher. Sinabi ni Ares kay Thomas na nagdadala sila ng mga bagong tao tuwing gabi ngunit wala siyang nakitang sino man na lumabas. Kaya iniisip niya na ang mga kabataan ay hindi tunay na nakakaalis sa lugar na ito. Kinabukasan habang naghahapunan ay isa pang grupo ang tinawag ni Jansen. Sinubukan ni Thomas na sundan sila at muling pinatigil ng mga gwardya, ngunit sa pagkakataong ito ay patuloy na nagpumilit si Thomas at kinailangang gumamit ng puwersa ang mga gwardya para pigilan siya. Ang iba pang mga kabataan ay nagmadali upang hilahin si Thomas pabalik at inutusan ni Jansen ang kanyang mga tauhan na ipadala ang grupong ito sa kanilang mga tulugan. Sa kanilang silid, ibinunyag ni Thomas na sinadya niyang magdulot ng kaguluhan upang nakawin ang ID badge ng gwardya at balak niyang alamin ang sikreto ng pasilidad na ito. Gayunpaman, iniisip ni Nut na masyadong nagre-react ng sobra si Thomas at dapat siyang magpasalamat na mayroon na silang pagkain at tirahan ngayon. Sa sandaling iyon ay lumitaw si Ares sa vent at sinundan siya ni Thomas. Hindi nagtagal ay narating nila ang pasilyo sa labas ng misteryosong lab at ginamit ni Thomas ang ID badge para buksan ang lock. Sa loob, nagulat siya nang makita ang mga tubo na puno ng mga graver, ang mga halimaw mula sa maze. Sa isa pang silid, ang mga lalaki ay nagimbal nang makita ang lahat ng mga kabataan na tinawag para sa relocation. Wala silang malay at nakabitin sa isang makina na kumukuha ng asul na likido mula sa kanilang mga katawan. Biglang pumasok si Jansen at tumakbo ang mga lalaki para magtago. Binuksan niya ang screen para makipag-video call kay Ava, na nangangahulugang nagtatrabaho ang pasilidad na ito para sa Wicked. Hiniling niya sa kanya na kunin ang lahat ng mga kabataan na binigyan niya ng pampatulog at inihanda para sa pag-aani dahil bibisita siya sa lalong madaling panahon. Nagtanong din si Ava tungkol sa rebelding grupo na naninirahan sa mga bundok na kilala bilang The Right Arm na umaatake sa iba't ibang pasilidad ng Wicked. Nangako si Jansen na mahahanap ng kanyang mga tauhan ang himpilan ng mga rebelde sa lalong madaling panahon.
Pagkaalis ni Jansen, bumalik sina Thomas at Aris sa kwarto at sinabi sa kanilang mga kaibigan ang lahat habang hinaharangan ng pinto. Hindi nagtagal ay dumating si Jansen upang kunin ang mga kabataan at kinailangang itulak ng kanyang mga gwardya ang pinto, ngunit wala na ang mga kabataan. Ang grupo ni Thomas ay nakatakas sa mga lagusan at nakarating sa isa pang pasilyo, kung saan sinabi ni Aris na mananatili siya dahil may kailangan siyang gawin. Nagsimulang tumakbo ang grupo at nakasalubong si Crawford, kaya pinilit nila itong dalhin sila kay Teresa. Tumunog ang mga alarma at nakita ni Jansen ang mga kabataan sa mga security camera. Agad na lumitaw ang isang bantay sa pasilyo at ginamit ang kanyang stun gun upang subukang pigilan sila, ngunit pinatumba siya ni Minho sa pamamagitan ng pagsipa sa kanya sa dingding. Matapos kunin ang baril ng gwardya, ang grupo ay agad na tumungo sa lab at natagpuan si Teresa sa kama. Marami pang bantay ang parating kaya hinarangan nila ang pinto gamit ang mesa bago binasag ang bintana upang pumunta sa ibang labasan. May isa pang gwardya sa kabilang panig at agad siyang binaril ni Thomas ng stun gun. Patuloy na tumakbo ang koponan at nakarating sa saradong gate na hindi mabuksan ng badge. Lumitaw si Jansen at ang kanyang mga tauhan sa pasilyo na nagsasabing kung aalis sila ay hindi sila makakaligtas sa malupit na sitwasyon sa labas. Sa sandaling iyon ay bumukas ang pinto at bumungad si Aris, kaya binaril ni Thomas ang grupo ni Jansen upang hadlangan sila bago tumakbo sa pintuan kasama ang kanyang mga kaibigan bago ito nagsara. Sinira ni Aris ang lock at ang iba ay kumuha ng ilang armas bago sumugod sa front gate. May sandstorm sa labas at sinusundan sila ng mga gwardya, ngunit nagpatuloy ang mga kabataan hanggang sa mahirapan ang kanilang mga kaaway na sundan sila dahil sa bagyo. Matapos tumakbo ng ilang sandali, nakakita sila ng abandonadong gusali at pumasok sa loob upang magpalipas ng gabi. Nagpasya sina Thomas at Aris na subukan nilang hanapin ang right arm sa mga bundok. Pagkatapos ay napansin nila ang ilang mga bakas ng paa sa lupa kaya sinundan nila ito at nakahanap ng silid na may mga supply na nangangahulugang may nakatira dito dati. Kinuha nila ang kaya nilang bitbitin bago naghiwa-hiwalay para halughugin ang gusali. Sa isa pang silid, natagpuan ni Thomas at Minho ang isang bangkay at isang bungkos ng mga cable na sinundan nila hanggang sa makakita sila ng generator. Binuksan ito ni Minho at ngayon ay may ilaw na ang buong gusali. Biglang lumitaw ang ilang mga crank sa likod nila, kaya itinumba ni Minho ang isa upang lumikha ng distraction at tumakbo ang mga lalaki sa ibang silid. Mabilis na isinara ang pinto upang hindi makalabas ang mga crank. Pagkatapos ay itinulak nila ang ilang mga kasangkapan upang harangan ang pinto, gayunpaman, ang silid na ito ay puno rin ng mga crank. Patuloy na tumakbo ang dalawa upang muling makasama ang iba at ngayon ang lahat ay nagmamadaling tumakas ng magkasama. Gumamit si Aris ng pamalo para itumba ang isang crank na napakalapit at hinampas ni Teresa ng martilyo ang isa pa. Sumambulat sa bintana ang isa pang crank at ibinagsak si Nut sa lupa, ngunit mabilis na sinipan ng kanyang mga kaibigan ang nilalang para iligtas siya. Nakahanap sila ng makitid na pasilyo sa dingding at tumakbo doon, ngunit ang pinto sa dulo ay nakalock. Habang sinusubukan ng grupo na buksan ito, ginamit ni Winston ang kanyang baril para pigilan ang mga crank sa pasilyo na ikinamatay ng ilan sa kanila. Pagkatapos ng maraming sipa at pagtulak, bumukas ang pinto at maaaring magpatuloy ang grupo. Sa kasamaang palad, nahawakan ng mga crank si Winston at ang kanyang tiyan ay nakalmat ng kanilang nabubulok na mga kamay. Nakuha siya ng mga kaibigan niya at hinila siya palayo sa mga crank para makapagpatuloy sila. Nagpatuloy ang paghabol hanggang sa makahanap ang mga kabataan ng ligtas na lugar na mapagtataguan at doon natulog sa buong gabi. Kinaumagahan ay umalis ang grupo sa gusali at natuklasang nasa gitna sila ng nawasak na lungsod. Bigla silang nakarinig ng parang ingay ng makina at nagmamadaling nagtago bago pa dumaan ang helicopter ng Wicked. Sa kabutihang palad ay hindi sila nakita at pagkatapos mawala ang mga helicopter ay patuloy na gumalaw ang grupo, ngunit biglang bumagsak si Winston. Masama ang pakiramdam niya at halos hindi makagalaw kaya kinailangang buhatin siya ng iba gamit ang pansamantalang stretcher. Sa sumunod na ilang oras, ang mga kabataan ay patuloy na tumawid sa disyerto at kinailangan pang harapin ang sandstorm. Nang huminto sila para magpahinga, ipinakita ni Teresa kay Thomas ang isang tato na lumitaw sa kanyang leeg at ibinunyag na bumalik na ang lahat ng kanyang alaala. Natatandaan niyang nakilala niya si Thomas noong bata pa at ipinaliwanag niya na sumali sila sa Wicked upang tulungan ang mundo, kaya naisip niyang dapat silang bumalik sa kanila ngunit tumanggi si Thomas. Sa sandaling iyon nakarinig sila ng putok ng baril at natuklasan na nahuli ng iba si Winston na may baril. Lumalala ang kalagayan niya at ngayon ay nagsusuka ng dugo. Itinaas niya ang kanyang kamiseta para ipakita sa kanila na mabilis na kumakalat ang impeksyon at malapit na siyang maging crank,
kaya gusto niyang tapusin ang sarili bago siya umabot sa yugtong iyon. Ibinalik ni Newt sa kanya ang baril at umalis ang grupo. Narinig ang putok ng baril na tumapos sa buhay ni Winston sa kanilang pag-alis. Nagpatuloy ang paglalakbay kung saan ang grupo ay natutulog sa lupa at tinitiis ang init ng araw habang unti-unting nauubos ang tubig. Isang gabi, nakakita si Thomas ng ilang ilaw sa di kalayuan bago lumitaw ang napakalaking kidlat sa malapit. Nagsimulang tumakbo ang grupo patungo sa mga ilaw habang iniiwasan ang lahat ng kidlat na tumatama sa lupa. Sa kasamaang palad, natamaan ng kidlat si Minho at hinimatay, kaya kailangang hilahin ng kanyang mga kaibigan ang kanyang katawan sa natitirang bahagi ng daan. Nakarating sila sa isang gusali at nagtago sa loob. Pagkatapos, sinuri nila si Minho na nagising na masakit ang katawan ngunit maayos. May naamoy na kakaiba si Teresa at biglang inatake ng isang crank na naiwasan niya sa tamang oras. Lumitaw ang mas maraming crank sa kadiliman, ngunit lahat sila ay nakakadena sa mga dingding. Bigla, ang ilaw ay binuksan ni Brenda na tinawag ang mga crank na mga asong bantay at dinala ang mga kabataan sa isa pang silid kung saan siya nakatira kasama ang isang grupo ng mga nakaligtas. Pagkatapos ay nakilala nila ang pinuno na si George na tinawag na mga multo ang right arm. Nang tumanggi silang sabihin kung saan sila nanggaling, hinawakan sila ng mga lalaki at gumamit si Brenda ng laser upang ipakita ang tato sa leeg ni Thomas na tumutugma ng kay Teresa. Ito ay nagmamarka sa kanya bilang bahagi ng wicked at tinawag siya ni George na mahalaga, kaya ang grupo ay ibinitin ng patiwarik mula sa isang butas habang si George ay nagpasya kung ano ang gagawin sa kanila. Ilang sandali pa ay nakita ni Brenda si George na nag-iimpake. Iniisip niya na kung ibibigay niya ang mga bata sa right arm ay tatanggapin din siya sa kanilang teritoryo. Samantala, itinutulak ng mga kabataan ng isa't isa sa mga lubid hanggang sa maabot ni Teresa ang pingga at nagawang palayain ang sarili. Sa sandaling iyon, pumuslit sa gusali ang pangkat ng mga sundalo ng wicked at sinimulang ibagsak ang lahat ng mga bantay. Lumitaw si Jansen sakay ng helicopter at inutusan ng lahat na isuko ang kanilang mga sarili, ngunit nagdulot lamang ito ng takot sa mga nakaligtas. Tinulungan ni Teresa ang iba na makaalis din sa mga lubid ngunit nang sila ay aalis na, isang lalaki ang humarang sa kanilang daan at tinawagan si Jansen upang sabihin na nakuha na niya sila. Hinawakan ni Thomas ang armadong kamay ng lalaki at hinedbat siya, ngunit hindi ito sapat para mapabagsak siya at sinubukan pa rin silang barilin ng lalaki. Gayunpaman, nauna siyang mapatay sa pamamagitan ng putok ng baril mula kay Brenda na nagboluntaryong gabayan sila palabas. Tinapos ni George ang paghahanda sa ilang pampasabog at nagpatugtog ng kanta sa lahat ng speaker ng gusali bago tumakbo upang makipagkita sa grupo. Sinabi niya sa kanila na maaari niyang dalhin sila sa right arm at binuksan ng isang bintana kung saan nag-install siya ng zipline na ginamit niya upang tumawid sa pagitan ng mga gusali. Tumawid din ang lahat ng mga kabataan maliban kay Thomas na sumunod kay Brenda nang bumalik ito para kunin ang isang bagay. Hindi nagtagal ay napalibutan na sila ng mga sundalo at nagpaputok si Brenda na nagdulot ng distraction para tumakbo sila. Kinailangan nilang lumakad sa makitid na bakal upang makatakas at hindi sila mabaril ng mga gwardya dahil mahuhulog sila na ikamamatay nila at kailangan nila sila ng buhay. Nang matapos ang kanta, na-trigger nito ang mga bomba ni George at isang napakalaking pagsabog ang pumatay sa mga gwardya. Nagsisimula ng gumuho ang gusali, kaya gumamit sina Brenda at Thomas ng ilang mga cable para mag-slide pababa sa elevator shaft at maabot ang ibabang palapag bago sila madurog ng mga debris. Nahaharangan din ng mga debris ang shaft, kaya ang tanging pagpipilian nila ay dumaan sa mga imburnal. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatagpo sila ng misteryosong halaman na nakatakip sa mga dingding at ang isang crank na nakakabit dito ay kumakain ng buhay na daga. Hindi nagtagal, lumitaw ang maraming mga crank at sinalakay ni Thomas ang isa upang buksan ang daan para makatakbo sila. Isang bagong habulan ang naganap at pagkatapos ng ilang pagliko sa dilim, natagpuan ni Thomas at Brenda ang kanilang mga sarili sa gilid ng gumuhong gusali. Dahil sinusundan pa rin sila ng mga crank, nagsimula silang umakyat habang iniiwasan ang anumang nahuhulog na mga debris o bagay. Sinipa ni Brenda ang isang crank ng ito ay makalapit, ngunit nang subukan niyang kumapit sa isang metal na bar ay naputol ito at nahulog siya, lumapag sa sirang bintana na lalong nagkakaroon ng bitak kapag siya ay gumagalaw. Lumitaw ang isang crank at nagsimulang makipaglaban sa kanya sa salamin, kaya nagmamadaling hinawakan siya ni Thomas bago tuluyang binasag ang salamin upang mahulog ang crank sa bangin. Pagkatapos, nagawa ng dalawa na makaalis sa gusali ng ligtas, ngunit ibinunyag ni Brenda na nakagat siya sa binti. Tiniyak niyang ayos lang siya at nagpatuloy ang dalawa hanggang sa makahanap sila ng kanlungan ng mga nakaligtas.
Desperado para sa impormasyon, nakipag-usap sila sa isang lalaki na nagngangalang Marquez na pinilit silang uminom bago sila pinapasok sa kanyang club. Habang hinahanap nila ang kanilang mga kaibigan o anumang mga pahiwatig sa right arm, natuklasan ni Thomas na may bihag silang crank sa club upang pahirapan ito para sa kasiyahan. Dahil mukhang walang interesante dito, gustong umalis ni Thomas, ngunit si Brenda ay naapektuhan ng inumin at hiniling sa kanya na manatili bago siya hinalikan. Hindi maiwasan ni Thomas na isipin si Teresa at pinutol ang halik para tanggihan si Brenda. Lumayo ang malungkot na Brenda at sinubukan siyang sundan ni Thomas, ngunit patuloy siyang pinagmumultuhan ng mga pangitain ng kanyang mga kaibigan bilang mga crank at driver. Sa huli, siya ay bumagsak at hinimatay. Biglang natagpuan ni Thomas ang kanyang sarili sa kakaibang pasilidad na sinasabi kay Teresa na may ginawa siyang malaking bagay dahil hindi na niya kayang makita ang mga kaibigan na namamatay. Naputol ang pag-uusap nang hilahin siya ng mga gwardya. Sa sandaling iyon ay nagising si Thomas at napagtanto na ito ay isang panaginip. Siya ay nasa isang lumang gusali kasama ang mga kaibigan at binubugbog ni George si Marquez para sa impormasyon. Inamin ni Marquez na hinihikayat niya ang mga kabataan sa kanyang club gamit ang mga libreng inumin at kalaunan ay dinadala ang mga ito sa weekend. Sinipa ng galit na si George si Marquez at binantaang babarilin siya, kaya sa wakas ay sinabi sa kanila ni Marquez na may outpost ang right arm sa mga bundok. Dahil ang paglalakad ay maglalantad sa kanila sa weekend, nagpa siya ang grupo na nakawin ng sasakyan ni Marquez upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sa bandang huli, nakarating sila sa kabundukan at nakita nilang nahaharangan ng kalsada ng mga abandonadong sasakyan, kaya wala silang pagpipilian kundi magpatuloy ng naglalakad. Biglang pinaputukan sila ng mga nakatagong namamaril at ang grupo ay nagmamadaling nagtago habang iniisip na ipinadala sila ni Marquez sa isang bitag. Naghanda ng bomba si George ngunit bago niya ito maihagis, napapaligiran na sila ng dalawang armadong babae. Medyo agresibo ang mga babae, gayunpaman, tumahimik sila nang makilala nila si Ares dahil nakasama nila ito sa maze noon. Napagpasyahan nila na ang grupo ay mapagkakatiwalaan at ang mga namamaril ay lumabas sa pagtatago. Pagkatapos, dinala ng mga rebelde ang grupo ni Thomas sa lihim na tirahan ng right arm. Sa kasamaang palad, wala na silang maraming tao dahil patuloy na pinapatay ng wicked ang mga rebelde hanggat maaari. Habang nakatagpo nila ang pinunong si Vince, bumagsak si Brenda dahil kumakalat ang kanyang impeksyon. Gusto siyang patayin ni Vince at nagmakaawa si Thomas, ngunit ayaw makinig ni Vince. Nang magpapaputok na siya, pinigilan siya ng dating siyentipiko ng wicked na si Mary dahil nakilala niya si Thomas at sinabi niyang makakatulong siya. Inihayag ni Mary na sa huling pag-uusap nila ay ibinigay ni Thomas sa kanya ang mga coordinate ng bawat lab ng wicked kaya hindi mabubuhay ang right arm kung wala siya. Siya ay matagal nang naging rebelde, isang pagpipilian na ginawa niya dahil pagod na siyang makita ang mga bata na namamatay sa panahon ng mga eksperimento ng wicked. Dinala si Brenda sa isang tolda at kumuha si Mary ng sample ng dugo mula kay Thomas para gumawa ng gamot habang ipinapaliwanag ang punto ng maze. Ang mga immune na kabataan ay gumagawa ng isang espesyal na enzyme sa mga panahon ng kagipitan, ngunit hindi maaaring makagawa nito sa isang lab. Iyon ang dahilan kung bakit direktang inaani ito ng wicked mula sa mga katawan ng mga kabataan na dumaan sa maze. Ang lahat ng ito ay narinig ni Teresa habang siya ay nag-iispiya sa kanila. Pagkatapos ay tinurukan ni Mary si Brenda ng enzyme ni Thomas at pinabagal nito ang impeksyon, ngunit kakailanganin niya ng higit pa sa loob ng ilang buwan. Sa gabi, kinausap ni Thomas si Teresa na nagbahagi ng kwento ng mabagal at masakit na pagkamatay ng kanyang ina. Ayaw niyang magdusa ang ibang tao tulad ng nangyari sa kanyang ina, kaya naman matagal na siyang nagtatrabaho para sa wicked. Tinawagan niya sila at sinabi sa kanila ang lokasyon, kaya papalapit na ang mga helicopter sa teritoryo. Bago pa mabigyang babala ni Thomas ang lahat, nagpaputok ang mga chopper at bumaba ang isang grupo ng mga sundalo upang simulan ang pagbaril sa mga tao gamit ang mga stun gun. Habang nagsisimulang magpanik ang mga rebelde at tumakas, gumanti si Vince at ng kanyang mga armadong gwardya sa apoy ng mas maraming apoy. Sina Minho, Nut, at Winston ay sumama sa kanila at kumuha rin ng mga sandata para paputokan din ang mga sundalo. Nakita ni Thomas na nasusunog ang tolda ngunit buti na lang nakaalis na sina George at Brenda. Sa sandaling iyon ang mga sundalo ay naghagis ng stun grenade at pinatumba si Vince, ang kanyang mga gwardya at ang mga lalaki. Gustong tumakbo ni George bago pa sila makuha ng mga sundalo, ngunit gusto ni Thomas na tulungan ng kanyang mga kaibigan kaya sinabihan niya si George na umalis kasama si Brenda habang siya ay nanatili. Nang mahuli ng mga sundalo ang lahat ng mga rebelde, sumuko si Thomas at sinuntok siya ni Jansen.
Hindi nagtagal ay dumating din si Ava sakay ng mas malaking sasakyang panghimpapawid at sinabihan ng mga sundalo na isakay ang lahat ng mga bilanggo bago sinuri si Teresa na nagpapatunay na siya ay nagtatrabaho para kay Ava. Iginiit ni na Ava at Teresa na ang lahat ng ito ay para sa higit na kabutihan at binatikos sila ni Mary, kaya binaril siya ni Jansen. Sinubukan ng mga sundalo na dalhin si Thomas sa sasakyang panghimpapawid ngunit inihayag niya na mayroon siyang bomba bago nagutos kay Ava na palayain ang lahat ng mga bata kung ayaw niyang magpakamatay siya. Ipinakita ng kanyang mga kaibigan ng kanilang suporta ngunit bago mapindot ni Thomas ang buton, minaneho ni George ang truck at itinulak ang van upang lumikha ng maliit na pagsabog bilang distraction. Sinakop muli ng kaguluhan ang lugar at ginamit ni Thomas ang pagkakataong ihagis ang granada sa mga sundalo na ikinamatay ng karamihan sa kanila. Habang ang iba pang mga sundalo ay nagmamadaling inihatid si Ava pabalik sa sasakyang panghimpapawid, sinuntok ni Jansen si Thomas at naghanda upang patayin siya, ngunit pinabagsak siya ni Brenda sa isang bala. Kinuha ng mga rebelde ang mga baril mula sa mga namatay na sundalo at nagsimulang lumaban habang pinabagsak ni Vince ang helicopter gamit ang kanyang machine gun. Sa kasamaang palad, nagtagumpay ang isang sundalo na tamaan si Minho at siya ay kinuha. Gusto siyang tulungan ni Thomas ngunit pinigilan siya ni George, pinilit siyang magtago sa mga bundok kasama ang iba pang tumatakbong mga rebelde. Sina Jansen at Teresa ay sumama kay Ava sa sasakyang panghimpapawid na lumipad palayo kasama ang kalahati ng grupo. Sa umaga, ang right arm ay tila nawalan ng pag-asa. Gayunpaman, pagod na si Thomas sa pagtakbo at inanunsyo na susubukan niyang makalusot sa punong tanggapan ng Wicked upang iligtas si Minho at patayin si Ava. Iniisip ng mga rebelde na siya ay baliw ngunit desperado silang maghiganti at sumang-ayon na tulungan siya. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.